up na tayo ng konti dyan depending on how it goes. Alam mo kung titignan natin yung nangyari sa draft or sa patch rather, yung mga madalas first pick sa blue side ay medyo na-nerf na ngayon. At pati na rin yung mga items na madalas na binibili para sa mga power picks. Katulad na lamang ng Thunderbelt na laging binibili para sa mga Hylos, para sa mga Roger. Ngayon, nabawasan na yung pwede niyang gawin in the early parts of the game. Pero tandaan natin na malakas pa rin naman ang isang Thunderbelt, masala pag umabot na ng game. At wala ang focus dito na mako-consider sana rin ng Aurora MLBB kung early game talaga na presence ang gusto nilang may offer. Pero ano pa nga bang magandang buhat kung hindi isang na-adjust na hero agad para kay Demon Kite? Napakabilis nga ng kanilang pagkuha dito. Rektang Hayabusa ang kinuha dito ng Aurora MLBB at saktong-sakto. Kanina pa natin nakikita yung Arlo sa ating pinakaunang serye. Ngayon, nawala ng mana, mas makakapag-focus ka na sa pag-build ng mga items na kailangan mong either magpakunat o magpadagdag ng damage. And this is very interesting. Napakaagang Valentina pickup para sa Team Liquid. Alam naman natin na both of these teams are very comfortable with the Arlot as or on the XP lane. So ngayon na parang iniisip na natin ano pang possible na next kasi wala ng Phoebus, wala ng Edith. Ano na yun, Terizla, Hylos, na para kapag ka may Valentina ka, ang gandang kuha agad nun para dito kay Sanji. Parang binibasic lang ng Aurora, very honest ang kanilang mga picks in the early parts of the game. May assassin ka na, jungler Hayabusa, may Terizla na possible roam, pero most likely ay mapupunta na sa XP lane at isang Moskov na malayo nang mapunta pa ng ibang lane. So wala masyadong flex picks para dito sa Aurora at final pick na ang hinihintay sa TLPH. Pakiramdam ko oras ng kumuha ng jungler dito eh. Alam mo yung napapansin natin now, I feel like this Terizla and Arlot, parang ito yung namumuong Esmeralda Uranus natin. Kasi parang madalas na silang nabipick up compared to before na like, I know this is just the first day, pero there goes the Ling na posibleng ang gamitin ni Carl TZ. Obviously, he will be the one to use it, but just like what Womi has mentioned kanina, this is an opportunity as well para makita natin yung Arlot and yung Terizla to its fullest potential kung gaano nga ba kalaki yung magiging impact nila, especially with what they mentioned a while ago na yung Arlot wala nang mana as we speak. Naghahanap na lamang ng roam at pati na rin ng mid laner ang kukunan ng Aurora. Kaya naman tatanggalin agad ng Team Liquid ang isa sa mga pinaka-importanting mages in this current beta, the Vexana. Take it away. Iniisip ko kung gaano ka-willing din dito ang Team Liquid na i-open yung Tigreal dito for Rene J just in case. Kasi dalawang magandang sources of major crowd control yun if ever para sa Aurora. But at the same time kasi, pwede rin yun kuhain ni Sanji for themselves. And parang hindi naman sobrang reliant lang doon sa idea na yun ng Aurora MLBB. Kasi pwedeng gumawa ng sariling place talaga rito si Demon Kite. Kasi isa siya sa mga na-adjust na pinag-uusapan natin kanina, nerf ba talaga? Yeah. Ikaw-consider mo bang nerf ang ginawa kay Hayabusa? Kasi parang ang bilis na agad nung pitik or nung palo nung kanyang mga ultimate. Oo, kumbaga parang depende na lang talaga sa oras at saka sa konteksto kung kailan mo gagamitan ng Ugi Shadow Kill. But still, in this game, napakaagang pinik ito ng Aurora kaya panigurado, may plano eh. Hindi ka magpa-first pick ng Hayabusa kung wala kang composition na umiikot dito. Tsaka Aurora pa pala mismo ang nag-ban nung Tigreal. So iniisip din nila yung possibility na kuhain nga naman ito ni JP. So parang nagkakaubusan na talaga dito ng picks para sa roamers natin. Ano na lang bang natitira bukas at this point? Mga Minotaur? If not yun, ay mga Hylos roam? Babalik ba tayo doon? The Ruby is still available to take kung sakaling gusto nila mag-Ruby. At napakasikat na pick din ng Ruby against a Ling and an Arlot na gusto mong mawala yung tempo ng pagdadash. At napakasakto din ito if ever gustong kunin ito ng Aurora in the roam position. Once again, naghahanap ng mid lane na roamer ang Aurora dito. But for the side of Team Liquid, wala pa nga din naman silang gold laner at pati na rin roam role. At nagkakaubusan na nga tayo ng mga setup. Oo, may Jawhead pa naman, if ever pala, kay JP kasi ang ganda ng win rate nun and ang gandang sagot kasi sa Ling just in case ma-secure ng Aurora MLBB yung Jawhead. Pero kung mag-Jawhead man dito ang Team Liquid Philippines, medyo makikita siguro natin na magre-rely talaga sila dun sa mga pick-offs muna. So Ruby, as you've mentioned, yun na muna ang kanilang mapupuntahan. Or actually, di ko masasabi pa at this point kung saan, which is which between the Ruby and the Arlot. Wait lang pakiramdam ko oras na eh. Minsitar na labas na ata ng Aurora ito. I'm not sure if it was Aurora na nagpakita ng Minsitar. At this point no, napakaganda pa rin ng Minsitar. Especially you're up against teams na gustong-gustong mag-dash in this current game. Itong apat na hero ng Team Liquid ay may mobility spells sa kanilang mga abilidad. Kaya naman kung magla-lock in ng Minsitar dito ang Aurora, hindi naman malayong mapunta na naman ito sa kamay ni Rene J. No, ano pa naman yan? Nagagamit talaga kapag nag-RG-RG. Pero the Healman yata ang makikita muna natin for now. It's the Matilda Luyi. Ibang variation yata siya. Hindi basta-basta yung typical Matilda Faramis. At regardless, ay meron na agad sagot sa plate game and pambabackline dito ang Team Liquid Philippines. So overall, parang maganda ang palitan ng draft ng dalawang teams natin. Malinis ang palitan ng ating mga teams for our star match of the night. Exciting makita kung ano nga ba yung mga nanakawin na ultimate dito ng Valentina. Kukuha din ba siya ng diversion para magkasaikuhan ng dalawa?
We're about to figure that out in just a bit. Kasi kung papansinin natin, ang lineup na meron ang Aurora, they have a lot of global ults na kung saan they have the Circling Eagle, meron sila ng Spear of Destruction, they even have the Lui's Ultimate. So kahit paano madali sila makakapunta whenever they want to, but the LPH has mobility on their side. Will they take game number 1 or will the Auroras have it? Casters, paso. Maghihiganti ang daladala ng Team Liquid PH sa pagpasok sa laban na ito against Team Aurora. Ladies and gentlemen, welcome para sa ating game number 1. Ate Mochantel at Burrito. Ito, Assassin versus Assassin. Oo, tsaka parang Demon Knight versus Carl BC na naman yung makikita natin. At talagang inaabangan lang. Tayo para sa game number 1. Excited na lahat kung sino ba ang magpapahinga kasi nga nakita na natin yung magpapahinga ni Carl BC right after matalo against Aurora. Alam mo, parang two-way process probably para din dito sa TLPH. Mali mo habang nagpapahinga, nagpapalakas din. Si Carl TC, parang sa ano lang yan, parang anime. Yung magte-training sila sa ibang lugar. Ayun lang! Inabutan pa ng Wiz First Blood para kay Hitman. Sabi, hindi daw pwede pumunta sa ibang lugar. Dito ka lang, pero dito sa may mid lane, mukhang ang gusto naman nilang kuhanin. Burrito is gonna be Sanji. Hindi ko pa. Grabe, sobrang agresibo ni Yue at ni Rene J. The UJ combo para sa kubunan ng Team Aurora. Ako si JB, nakabalik na nga rin. Medyo tahimik lang ang gagawin. Napag-iwan, pero malaking rotation ata ang gagawin nila dun sa may tapa. Parang yun ang prior nila. Oo, parang talagang gusto nila pigilan. Parang ganun yung nangyayari lately, na more on EXP lane talaga, or probably ay more on mirroring din ang ginagawa dito ng Aurora. So far, parang nagbago na rin yung sitwasyon ng ating game wherein pagka may opportunity ka lang makakuha ng kill, tsaka mo lang ipupush, hindi yung ipipilit mo na magkaroon ng secure kill for your team. Mahirap din kasi lalo na, no? Alam mo yung karakas ng mga players na kaharap mo ngayon. Kasi sa Team Aurora, halos lahat yan may international experience na rin. May mga titles na rin na hawak-hawak sa kanilang mga sarili. At ngayon ay first turtle ng ating game buhay na rin. Ang Team Liquid PH, pangungunahan ni JP. Hahawakan na kagad niya yung unang pagong. Pero dito sa may top, Edward, Sanford, and Sanji ay magkikita-kita lamang na una mag-level 4 dito si Sanji at si Sanford. Ngayon, diretso uli sila doon sa unang pagong na laban to. Oo, parang hinuhold yata dito ng TLPH kasi kaka-level 5 pa lang ni Card Easy. Nauna kasi mag-level 5 si Demon Knight. But yup, sinisimula na tinutuloy dito ng Aurora. Final slash ay sasagot dito ni Sanford. Dahil sa place naman, parang Card Easy. Kaya naman, sila makakasecure ng pagong at nakabuli mga players dito na side ng Aurora. Edward yata magiging target nila. Hindi na makakatakas pa. Nakasundot din at nakabawi din naman si Demon Knight. Nag-isa 1-for-1 ang naging palitan doon sa naging aksyon na ating nakita. Pero nakuha naman ng Team Liquid PH yung pagong. Oo, so tingnan natin yung ating Infinix Instant Replay kung ano nga ba talaga nangyari during that team fight. Ayan, yung second eagle. Tapos sakto din yung pinch poise dito ni RTC. Tapos retribution, pero ito na may nangyayari na namang action. Wala kay Rene J and Yue with those pokes. Masakit-sakit na rin talaga at kailangan umatras ni Sanji at ni JP. Kalahati ang buhay niya rito. So ngayon, may reset na gagawin. Kakalma muna, pero pasok ang Aurora. Oo, so may mid lane. Kailangan din shadow kill. Medyo din sa damage, kaya buhay pa rin. Si Sanji, hindi katama doon. Yung Spear of Destruction, grabe back awareness ng ating Universe of Autoplay. Tuloy pa rin ang laban. Si Dominic kapag magiging target nila. At hindi na makakatakas pa. Benny Cutie with a kill. Napaikutan ng Blazing Duets mula dito kay Benny. Ngayon, TP out or recall out muna. Nakita na natin yung mga recalls na dala nila dito. Now, tingnan naman natin ang mga unang items dito ng Team Aurora at Team Liquid PH. Patungo kagad sa Sky Piercer Team Liquid PH. Patungo kagad sa Sky Piercer itong si Demon Knight. Habang si Carlito papunta sa kanyang Berserker's Fury. Oh, so parang dito mas gamay din siguro ni Demon Knight kasi pwede siyang umikot from time to time. Yung damage kasi diba kagaya nun, for example, yung ginawa niya sa may middle lane kanina against Sanji. So probably gusto niya is more on instant kills na agad. While for Cartesian naman, gusto niya yung habang nagbibigay siya ng damage dun sa mga players ng Aurora, pumipitik din dun sa ibang mga players yung kanyang criticals. So eto na, parang pinipili lang dito si Sanford na mag-cut din ang lane. Iniwan nila yung isang minion though dahil meron na nga namang turtle. Pang freeze lang din yan, pang slow lang din ang lane ngayon. Diretso sa gitna si Sanford, diretso din ang Team Aurora dito sa ikalawang pagong ng laban. At yung pokes mula kay Yue and final slash. Pero mag-trigger out dito si Yue at si Sanford na nga doon magiging target nila para makapalitan yata. At mahuhuli na nga doon si Yue. Pero yung nga lang, makapalitan lang din. Makakabawi dito si Demon kahit naman kay JPN. Look at Doming and hindi Cartesi. Grabe naman! Meron sarili laban si Demon kahit meron din sarili laban si Cartesi. Layo na. Habal na si Matt! Naubos na pin down. Habol muna dito ang Team Aurora. Two members mula sa kanilang kupunan. Ang habol dito kay Sanji. Ang tanong, makakasurvive ba siya? Lumakad-lakad na lang. Ano yung box? Pero hindi sapat. 5 kills na para kay Demon Knight. Oh, unstoppable, ladies and gentlemen, para dito kay Demon Knight. At sa sakto rin, na nakapwesto agad sila sa may turtle. Pumasok na si JB. Tuloy pa rin ang laban. Sabdan pa rin dito kay JB. Pero yung nga lang, parang Aurora na naman nanalo sa team fight. Ako na si Bandit dito si Sanford. Kailangan niya matras. Pero hindi siya makakatras.
sa kamay ng Team Aurora. Nakabawi din ang Team Aurora doon sa naging action na yon. Na-shutdown man si Demon Kite. Still, nakakuha din naman ng kahit papano ng trade dito ang Team Liquid PH. Aurora naman din, nasecure naman nila yung pag-o. Oo, mabilis na. At saka makasecure din sila ng Torre dito sa may bottom lane. Grabe maglaban tong dalawang teams to. Kung pwede lang yung kaliwang mata ko, nasa kaliwa na nakatingin na suray. Nandun lang sa may right para talaga natutukan lahat. Kagaya niyan, natutukan na rin sa may middle lane si Yue ng TLPH. Alam din kasi nila na walang flicker si Yue doon kasi nagamit nga doon sa naging team fight sa Pagong. Ngayon, 75 seconds para sa next objective. Abang Sanford versus Edward, 1v1. Hampasan na naman ng martilyo at ng screwdriver. Aray ko mo! Pero pagdating na dito yung mga players at na-compare ng Aurora. Ay! Panas na kay Sanford pero baka mahirap yata. Buhay pa rin siya. Buhay pa rin siya dito at para mamabalik ng baon na makakakuha ng sa Nicole. DC, ginamit na yung penalty zone. Pero nandito rin si Domeng. Grabe yung mga call for backup. Call for backup na nakikita natin. Grabe yung action! 6 minutes pa lang ng laban na ito. Talagang palitan na ng palitan ng Team Liquid at Team Aurora. Grabe, no? Imagine mo, 900 lang yung pinaghahatian nila dito. 900 gold lang ang iginilamang ng Team Aurora. Nakita natin ngayon ang Infinix Handcam. Mula dito kay Demon Kite, may plano ata siya dito sa baba. Parang alam niya na nagkakila ang bagyo doon sa may gilid. Oo, tingnan natin kung okay, alis. Alis. So medyo delikado din kapag nagkataon na lumabas din si Renny Cutie din sa may bush. But so far, map control is on the side of Aurora dahil nakasira sila ng Torres sa taas and even bottom lane. At parang na-speed up. Grabe naman talaga yung mga instinct doon. Alam nila na merong Cardisi doon sa may nako. Karo rito. Ala, sumunod yung ibon. Sumunod yung ibon. At dahil dyan, na-shutdown na dito ng ibon si Cardisi. Grabe, the Hitman, Renny J. Kahit saan ka pupunta, pre, tusundan kita. Yun ang naginawa dito ni Renny J. Pero pasok na naman ng Team Aurora. Tuloy na naman ng T5. Si Sachi na makakakuha ng kill. Eto na ulit, yung turtle. Kanina nga ba talaga mapupunta kasi walang jumpers dito ng mga players natin. Ginamit tayo, blazing duet. Benny Cutie medyo, Pero Edward ang makakakuha ng pagong. Grabe yung outplay si Edward at si Sanford naghampasan pa doon sa Pagong. Pero mas masakit kasi yung base damage ni Edward doon sa pagkakataon na yun. Ngayon ay available na rin ang glowing one mula dito kay Yue. Alam natin na nagkaroon ng adjustment para sa item na yan. But still, mapapagana dahil nga naman doon sa anti-regen na hatid ng glowing one. Let's take a look at the instant replay mula dito sa Infinix. Ayan o, sinundan eh. Oo. Sinundan. Grabe si Renny J. Malayang lumipad ang ibon. Ibang klase ang ibon na to. Ang ibon ni Renny J, ladies and gentlemen, na nailabas ngayon ng Team Aurora. Ang Team Liquid PH naman ay medyo kakalma lang saglit. Kasi alam nila okay, hindi tayo pwede makipagsabayan. Nangyari na ang mga dapat mangyari. At laging hinahabol kasi itong si Carlito. And nakita natin, ang taas na rin ang priority sa mga matinda, no? Oo. Napansin mo? Kasi ayan, kagaya yan. Pagka tinataman na maglakad yung ano. At pagkakalakasin mo. Pagkakalakasin mo dito si Jamie. Another kill para dito sa Aurora. Ramdam na ramdam yung adjustment mula dito sa isang Hayabusa. Talagang mas pinabilis, talagang mas sabi natin pinakulit yung Demon Kite or yung Hayabusa dahil nga mas mabilis na yung Shadow Kill na meron siya. So ngayon, na kung titingnan natin in terms of item, kaya pala ang hapdi na rin. Hunter Strike plus ano ba tawag dito? Heptasis. Para dito kay Demon Kite. Habang si Carlito naman nag-haslo na rin Haslos. going for a BOD ata. Ito no? Oo, probably BOD nga para added damage na. Gusto ko sabihin si Tomeng parang talagang nagayuba siya ng mga tore, no? Marami na mga tore talaga i-hit niya. Pero tingnan natin kinami yung penalty zone, sabay. Searching Eagle para sa mga players dito ng Aurora. Nakaabang ang TLPH. Kung meron pa set of play, set of play na kanilang kailangan. It's gonna be a shutdown. Laban dito kay Domeng. Ginawang gold pull eh. Winasiwas dito si Domeng after nung pagkakawasiwas, pinagtulog-tulungan kagad ang member sila ng Aray! GPH. Aray! Nakapagsubi na Ayun na naman! Ito naman yung birthday! Ayun na nga! At yung birthday naman na nakapatay dito kay Cardisi. At habang nangyari yun, si Sanford nakuha na rin yung Lord. Masasecure dito ng Aurora. Habang sila yung mapatay na American Team free-hit lang. Ginamit pa yung flicker para doon sa penalty zone. Danny JP is down as well! Apat ang tumpa para sa Team Liquid PH. Nag-iingay na ang Auroras at ang kupunan na ito na may hawak na 3.6k gold lead. May kasama pang Lord. Ako lang ba, parang ayaw nung dalawang team na makapiright yung stream natin. Sobrang bilis ng laban. Parang naka 2 times. Naka-times 2 eh, no? Times 2. Sobrang bilis nung nangyayari, guys. Grabe, hindi, kumbaga, kami nga, nahihirapan na rin kaming sundan kung ano ba ang mga nagaganap dito. Dahil sa aksyon ay pinapamala sa Team Liquid PH at Team Aurora. Pero ngayon, ang kalamangan ay nasa kupunan ng Azul. At ang Team Liquid PH ngayon na kailangan humawak at humapit dito. Team Aurora, si Edward, maharap lamang. Hindi nila ata mapipigilan yung pagpasok ng Torres sa gitna. Okay, so ito parang ginagawa na lang muna ni Cartesius, magkakat ng mga minion wave para mag-flow yung other lanes against Aurora. So merong bit-bit na Lord doon sa may top, 5.2k gold lead by the way para dito sa Aurora.
Madedepensahan ba to? Diversion. Ng diversion na dun sa may Gedli. Ay, At biglang may lumitaw na Edward Scissorhands. At ginamit ang kanina sir na Eagle James. Ginamit na pumasok na rin si Demon kahit pa makuha mga players dito na TFPH. Tempest of Lakes. Inilalaban ni Cartesi pero hindi siya palalabanin ng Aurora. At wala nang dedepensa si Sanford na natitira. At hinihit na pa isa-isa yung base dahil Aurora para sa game number 1. Yung gigil at gutom ng Team Aurora ay ramdam na ramdam. Dun sa game number 1, matindi ang laban na ipinamala sa Team Aurora dito. Kung ganun kabilis yung laban, kahit ako mapapainom ako ng